Sumumpa ng matinding sumpa ang asawa ko noon, na hindi niya ako pababayaan kailanman. Pero ngayon, ginamit niya ang buhay ng tanging kapamilya ko para takutin ako. Para lamang pumayag ako, na tumira sa bahay namin ang kanyang kababatang nanganganib ang buhay. Fenny, alam kong masakit sa puso mo ito ngayon. Pero kasabay ko sa paglaki si Ranran, para na siyang tunay na kapatid ko. Ngayon, bumagsak ang angkan ng Song. Napilitan siyang magtrabaho sa mga club para lang mabuhay. Parang tupa na pumapasok sa bibig ng tigre yon. Kaya para lang mapilitan akong pumayag, hayaan niyo lang na mamatay si Lola. Hinihiling ko lang na magpakita ka ng konting pag-unawa. Isipin mo, ang pagmamadali at pag-aalala ko kay Ranran ngayon ay katulad ng pagmamadali at pag-aalala mo kay Lola. Pareho lang yon. Akala mo ba hahayaan ko talaga si Lola na walang mag-alaga? Ang gusto ko lang, ang hinihiling ko lang ay tumango ka. Bigyan mo muna ng matutuluyan si Ranran. Mabait yon, wala siyang alam sa mundo. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Wala na akong tahanan. Hindi ako dito para sirain ang pamilya niyo. Dito ako para sumama sa inyo. Ginoong Ginanggu, napakadelikado ng kalagayan ng matanda. Kailangan na siyang operahan agad. Bawat minutong maantala, ay mas liliit ang tsansa niyang magising. Mangyaring magkasundo na kayo agad. Operahan na agad. Gamitin ang pinakamagaling na doktor at gamot. Huwag kang matakot. Mabait si Lola, ilalayo siya ng Diyos sa kapahamakan. Maaayos din ang lahat. Nandito lang ako, hindi kita iiwan. Hintayin natin si Lola. Kuya Xingzi, bigla akong nahihilo kanina. Kinuhaan na ako ng doktor ng dugo. Medyo natatakot ako. Huwag kang matakot, pupunta na ako dyan. May nararamdaman si Ranran. Pupunta muna ako sa kanya. Tawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Huwag mong tiisin mag-isa. Mag-isa na lang. Pero hindi na ito ang unang beses na iniwan mo ako para kay Song Ranran. Hoy, Xingzi. Naipit sa trapiko ang ambulansya, hindi makarating. Hirap na huminga si Lola. Nasaan ka na? Malapit na ako, hintayin mo ako. Nasaan na si Xingzi? Ilalabas ko na si Lola. Mahal, biglang sumakit ang tiyan ni Ranran. Mag-isa lang siya nakatira, baka may mangyari. Isusundo ko muna siya sa ospital. Huwag kang mag-alala, nasa daan na ang ambulansya. Nandyan ang doktor, magiging maayos si Lola. Kontrolado na ang kondisyon ni Lola Lu, pero dahil sa naantala, permanenteng nasira na ang kanyang puso, kailangan niyang magpahinga palagi. Lola, kasalanan ko ito. Pinilit kong pakasalan si Guxingzi at paulit-ulit kong pinagkatiwalaan siya. Kung hindi ang sakit mo, Lola, hindi sana naging ganito kalala. Paumanhin, Lola. Paumanhin, hindi mo kasalanan, basta't masaya ang aking munting Feng. Sige, dalhin na sa kwarto. Attorney Zhou, tulungan mo akong gumawa ng kasunduan sa paghihiwalay. Kailangan ko na ito ngayon. Anak ko, araw-gabi akong nagdarasal na magkaroon ng himala. Ngunit hindi ito ang tamang panahon para sa'yo. Dapat ko bang sabihin sa tatay mo? Tingnan mo, ito na ang bagong bahay natin. Bawat sulok nito, ayon sa gusto mo ang disenyo. Maingat na isinaayos. Doon natin ilalagay ang mga alaala ng honeymoon natin. Sa hinaharap, madami pa tayong souvenirs na dadalhin. Madaming souvenirs. Kapag tinanong tayo ng magiging anak natin, sasabihin ko ito ang patunay ng pagmamahalan naming mag-asawa. Tumigil ka. Anong ginagawa mo? Ayon po kay Ginoo, baka may formaldehyde ang mga ito. Masama po kay Miss Song. Inutusan po kaming itapon. Akin to. Sino ang nagpahintulot sa inyo na walang pahintulot ko, na itapon ang gamit ko? Nagpalit na ba ng may-ari ang bahay na to?
Mga gamit para sa ina at sanggol. Baka alam na ni Xingxi, ang hirap para sa kanya na maghanda ng ganito kabilis. Kuya Xingxi, hindi na kailangang mag-abala. Ilang taon na hindi na ako gumagamit ng mga mamahaling brand na to. Mas okay na ang simple lang. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ngayon, lahat ng gagamitin mo ay dapat ang pinakamaganda. Mahal. Kanina sa ospital, may napakagandang balita akong natanggap. Isang napakagandang balita. May magandang balita rin ako. Buntis si Ranran. Buntis si Ranran. Ano? Matagal na kaming inuungkat ng mga magulang natin tungkol sa pagbubuntis mo. Hindi na yan bago. Wala naman tayong magagawa kung hindi ka mabuntis. Kaya pinabuntis ko si Ranran. Anak ko ang dinadala niya. Pagkapanganak, ilalagay natin sa pangalan mo ang bata. Para naman, hindi ka naguluhin ng mga magulang natin tungkol sa hindi mo pagbubuntis. Ganoon na lang. Ako? Hindi mabuntis? Nakalimutan mo na ba? Kung bakit ako hindi na mabubuntis? Sabi ng amo, ang makapatay sa tagapagmana ng pamilya Gu ay tatanggap ng milyon-pisong premyo. Ingat, Xingxi. Feng! Doktor, kumusta ang asawa ko? Paumanhin, malubha ang pinsala sa tiyan ni Emalu, naapektuhan ang matris niya. Nailigtas naman ang buhay niya, pero mahihirapan na siyang magbuntis sa hinaharap. Lumipas na yon, ngayon napipilitan na kami ng mga nakatatanda. Nahihirapan rin ako sa gitna nito. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa ating pagsasama, para sa ikabubuti natin. Isipin mo kapag may anak na tayo. Mapipigilan na ang mga chismis sa labas. Dapat nga pasalamatan mo si Ranran. Malaking sakripisyo ang ginagawa niya para sa atin. Huwag kang mag-alala, ate. Kusa ko itong ginusto. Alam kong mahal na mahal ka ni Xingxi. Kaya handa akong magsakripisyo para sa ikabubuti mo. Sakripisyo. Ikabubuti. Ang ganda-ganda ng salita mo. Kailangan ko ang batang ito para mapangalagaan ang posisyon mo sa pamilya Gu. Paano kung sabihin kong buntis na rin ako? Mahal ko, huwag kang magselos. Paano ka magkakaroon ng anak? Sinabi na nga ng doktor, hindi ka na magkakaanak. Huwag kang mag-alala, ang anak niya pagkapanganak. Ikaw ang tatawaging nanay, ayos lang ba? Naiintindihan ko. Pirmahan mo muna ang mga dokumento. Mga dokumento lang sa negosyo ng kumpanya. Kailangan na ng legal department na i-confirm mo. CJ. Napakaalaga mo talaga, asawa ko. Ang pagpapakasal sa iyo ang pinakamalaking swerte ko sa buhay. Ngayong buntis na si Ranran. Pakiusap sa mga susunod na araw, ikaw na ang mag-alaga sa kanya. Baka kasi magkamali ang mga katulong sa pag-aalaga sa kanya, medyo hindi ako kampante. Parang hindi tama ito. Asawa. Dahil si Ranran ang nagdadalang tao, sa nag-iisang magiging anak ng pamilya Gu, hindi dapat magkaroon ng kahit anong pagkakamali. Ang pag-aalaga sa kanya ay pag-aalaga sa ating magiging anak. Naiintindihan mo naman, di ba? May iba pa ba kayong hihilingin? Sabihin niyo na lang ng sabay-sabay. Wala naman talagang iba, pero sabi ni Ranran, ang pinakamalaking panghihinayang niya sa buhay ay hindi pa siya nakakasuot ng wedding gown. Ngayong buntis siya, ang pinakamahalaga ay ang kanyang pakiramdam. Asawa. Hindi ko alam ang mga bagay na yan, lalaki kasi ako. Ikaw na lang ang mag-asikaso ng kasal namin. Ano sa tingin mo? Bakit hindi mo na lang ako tulungan mag-ayos ng kasal? Ano sa tingin mo? Kung ganoon ka naaawa sa kanya, bakit hindi mo na lang ibigay sa kanya ang pwesto ko bilang rescue? Hindi. 8. Hindi ko kailanman naisip na palitan ka. Naiinggit lang ako sa'yo. Naipagdamit lang ako ng napakagandang wedding gown. Nangangarap ang bawat babae ng isang malaking at romantikong kasal. Kahit na peke lang yon, kontento na ako. Alam kong ikaw lang ang nasa puso ni Kuya Xingxi. Hindi ko hinihingi ang anumang titulo. Hindi naman talaga ito tunay na kasal. Gusto ko lang tuparin ang pangarap ni Ranran. Masaya siya, masaya ang baby. Mahal, sinusumpa ko sa langit. Ikaw lang ang kinikilala ko, Emra Gu. Ang lahat ng ginagawa ko para sa kabutihan mo. Pinapagawa mo sa iyong asawa na pinakasalan ng maayos, na mag-ayos ng kasal para sa iyong maliit na kuting sa labas. Ito ba ang tinatawag mong para sa kabutihan ko?
kung malaman ito ng iba. Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka ng buong mundo? Alam ko na. Sa mga mata mo, ate, isang kahihiyan lang ako. Kuya Xingxi, lahat ng ginagawa mo para kay ate, kaya mo gusto ang batang ito. Pero ako, itinuring niya akong kalaban sa pag-ibig. Kahit na ako ay mababa ang tingin sa sarili, kailangan ko pa rin ng dignidad. Kung minamaliit niya ako at ang anak ko, papatayin ko na lang ang bata. Pigilan mo yan, dadalhin mo ang dugo ng pamilya Gu. Hindi ka alis kahit saan. Napunta siya sa ganunang lugar dahil bumagsak ang pamilya Song. Napilitan siyang magtrabaho doon para mabuhay. Nagbago ka na. Iba ka na talaga ngayon. Bakit ka naging ganito kasama? Sino ba talaga ang nagbago? Sino ang nagdala ng isang babae sa bahay natin at hinihingi pang maging mapagpatawad ako? Paano na ang mga sumpa mo noon? Ano na lang ang halaga noon? Tama na. Anong babae? Anak ko yan. Dugo ng pamilya Gu yan. Desidido na ako sa kasal. Gagawin natin ito ayon sa pamantayan noong ikinasal ka sa pamilya Gu. Ito ay para sa karangalan ni Ranran at para sa karangalan ng panganay ng pamilya Gu. Ikaw ang Mrs. Gu. Responsibilidad mong pangasiwaan ito. Hindi ko kayang gawin yan. Kung gusto mong gawin, ikaw ang bahala. Paano kung ayaw ng ate? Huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para pumayag siya. Nasaan ako? Bakit ako nandito? Oy, gising na ang star ng gabi. Siyempre, nasa pinakamalaking club. Sa Jiangcheng, ang Yese Club. Siyempre, ito ang pinakamalaking club sa Jiangcheng, ang Yeshe Club. MS, Lu, ngayong gising ka na. Uminom muna ng tubig para lamambat ang lalamunan. Malapit ka nang sumabak sa entablado. Alam mo ba kung sino ako? Pakawalan mo ako ngayon, para bang walang nangyari. Kung hindi, Ay nako, syempre alam ko kung sino ka. Ikaw ang asawa ni Boss Go. Siya mismo ang nagdala sa'yo rito. At inutusan akong alagaan kang mabuti. hindi, impossible. Mrs. Go. Nasa kabilang kwarto si Boss Go. Puntahan mo at tanungin mo siya mismo. Malalaman mo ang totoo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan. Bitawan mo ako. Bitawan. Mrs. Go. Nakikita mo na. Espesyal na inutos ni Boss Go. Na maranasan mo rin ng lubusan, ang dating buhay ni MS, Song. Sabi niya, kapag lubusan mo ng naranasan, saka mo lang mauunawaan ang kanyang paghihirap. At ang hirap na dinanas ni MS, Song. Mga boss, kumpleto na ang mga bagong talento ngayong gabi. Kung sino ang gusto ninyo, sabihin lang. Tulad ng dati, mapupunta sa pinakamataas ang bid. Hoy! Hindi ba ako nagkakamali? Ito. Hindi ba ito si Mrs. Go? Nakita ko siya minsan sa cocktail party ng pamilya Go. Ang ganda ng aura niya. Parang Diyos ang malayo lamang mapagmasdan. Hahaha. Si Mrs. Go nga talaga. Anong klaseng laro ito? Isinabot mo ang sarili mong asawa sa entablado? Bahala na. Biyaya ito. Si Mrs. Go. TSK. Ang ganda ng mukha. Ako, 100,000 pesos para makainom ng isang baso kasama si Mrs. Go. 100,000 lang para makainom kasama si Mrs. Go. Ako, 200,000 pesos. Nakaka-interes. Ako, 300,000 pesos. Mrs. Go. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon. Huwag kang matakot, Mrs. Lo. Makikipag-usap lang naman ako. Yung Go na yon, hindi marunong mag-alaga ng asawa. Ako, kuya mo, ang mag-aalaga sa'yo.
MS, luha. Uminom lang ng isang baso ng alak. Hindi naman masama yun, di ba? Ano nang ginagawa ninyo? Hindi ako pwedeng uminom ngayon. Nagmamalinis ka pa. Inilagay ka na nga ng asawa mo sa gantong lugar. Ano pang iniinda mo? Goksingsi, buntis ako. Tama na. Boss Go, nagbibiro lang po kami. Reyes. CJ, paano ko naman papayagang may mangyari sa'yo? Nakakita ka na. Natakot ka naman. Hindi ka naman talaga pwedeng magbuntis, pero ginamit mo pa ang dahilang buntis ka, para lang makaligtas. Ngayon alam mo na, kung gaano kahirap ang mapilitang uminom. Kung gusto mo lang subukin kung susunod ako sa'yo. Mali ang plano mo. Mahal. Gusto ko lang iparamdam sa'yo, kung gaano kahirap ang buhay ni Ranran araw-araw. Kung hindi ko ginawa ito, paano mo malalaman kung gaano siya natakot noon? Sa susunod, huwag mo nang banggitin sa harap niya, ang tawaging ate. CJ. Ate, okay ka lang ba? Pinagsabihan ko na siksing CJ na huwag niyang gawin yon. Nagalit na naman ba si ate sa akin? Wala ka namang kinalaman dyan. Mula ngayon, may intindihan na rin niya ang nararamdaman mo. Mahal. Sandali, alam kong medyo sumobra ako kanina. Pero wala namang nangyari sa'yo. Nandito si Ranran, siyang. Ginanyan mo ako. Hindi ka ba natatakot na iwan kita ng tuluyan? Hindi ka ba natatakot na baka tuluyan na akong umalis sa iyo? Huwag kang magsabi ng ganyang kalokohan. Hindi ka pwedeng magsabi na iiwan mo ako. Lu Feng, ano pa bang gusto mong sabihin ko para lang maunawaan mo ang aking hangarin, lahat ng ginagawa ko? Para lang maging matatag ang ating pagsasama. Para hindi ka mapintasan ng iba. Mas pinili mong hindi paniwalaan na buntis ako, kaysa tanggapin ang isang babaeng buntis. Yan ba ang tinatawag mong hangarin? Hindi kita pinipilit. Totoo, buntis si Ranran ng aking anak. Pero sa puso ko, siya ay isang kapitbahay na parang kapatid lang. Tinanggap ko siya dito dahil lang sa dating pagkakaibigan ng pamilya Song at Gyu. Alam kong dahil hindi ka mabuntis, kaya naiisip mong buntis ka. Si Ranran ang tutulong para matupad ang pangarap mo. Mabait siyang tao, hindi siya mag-iisip ng masama. Ang pamilya Gyu, ikaw lang ang tunay na reyna. Goksingsi, kung may konting utak ka lang, pumunta ka sa ospital para magpatingin. Alamin kung guni-guni ko lang ba ito, o talagang buntis ako. Tama na, huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Alam ko, naghirap ka ng kaunti nitong mga nakaraang araw. Babayaran ko ang lahat. Sige na. Hintayin mo ako dito. Ginang Go, dito po. Ginang Gyu. Mahal, ngayon ay ika-6 na anibersaryo ng ating kasal. Maligayang anibersaryo. Ikaw pa rin ang tanging asawa ko. Walang makakapantay. Ginang Go, ito po ay espesyal na cake na ipinagawa ni Ginoong Go para sa inyo. Ngayong taon, ako mismo ang nagdisenyo nito. Halika, tingnan mo kung magugustuhan mo. Gago. Ano ba ang sinulat ninyo rito? Ipatawag ang supervisor ninyo. G. Ginoong Go, sa tuwing kayo po ay nagpapareserve, laging kasama ninyo si Ginang Song. Kaya naman, akala ko po ngayon ay kasama ninyo ulit si Ginang Song para sa inyong anibersaryo. Paumanhin po. Malinaw na sinabi ko, ang asawa ko ang kasama ko ngayon. Ano ba ang ginagawa ninyo? Mga walang kwenta. Sabihin mo nga, gaano kadalas ka ba pumunta rito? Para isipin nila na ang kasama mo ay ang Ginang Gyu. Mahal, nagkakamali ka. Buntis si Ranran, hindi siya stable ang emosyon. Dinala ko lang siya rito para kumain, para mapasaya siya. Ako, lahat ng ginagawa ko ay para sa bata. Kuya Xingxi. Naku,
Nag-arrange ka pala ng palihim. Nang ganito kalaking handaan, gusto na gusto ko ito. Baby, tingnan mo. Mahal na mahal ka talaga ni Daddy. Magiging napakasaya mo sa hinaharap. 8. Akala ko ayaw mo na magpakasal sa amin. Yun pala, matigas lang ang salita mo pero mabait ka naman pala. Ang ganda-ganda rito. Sobrang gusto ko ito. Mahal, talagang hindi ko alam na mangyayari ito. Alam kong paborito mo ang puting rosas, kasing dalisay at mataas ang pagtingin ko sa'yo. Sa puso ko, ikaw ay katulad nito, walang bahid ng dumi. Sinusumpa ko, sa buong buhay ko, iingatan kita ng mabuti. Hindi kita hahayaang madapuan ng kahit katiting na alikabo. Magiging malaya kang mamumukadkad magpakailanman. Lu Feng, papakasalan mo ba ako? Mahal, Nakalimutan mo na ba? Na ayaw ko sa matingkad at pangkaraniwang pulang rosas. Guxingzi, nagpapanggap kang romantiko. Huwag mong lokohin ang sarili mo. mahal, pigilan mo na yan. Maraming tao ang nakatingin. Sumpa ko. Ang lahat ng ginawa ko ngayon ay para sa'yo. Pero tignan mo, nangyari lang na natuwa rin si Ranran. Hindi ba't mabuti rin yon? Buntis siya ngayon, ang mood niya ang pinakamahalaga. Ek, huwag ka nang magalit. Kung ayaw mo, aalis na ako ngayon din. Aray, ang tiyan ko, Ranran, ayos ka lang ba? ang tiyan ko. Ek, akala ko tatanggapin mo ako ng buong puso. Kung ayaw mo, maaari mo akong paalisin. Pero huwag mong saktan ang anak ko. Anak ito ni Kuya Xingxi. Ganun na lang baka bagsik ang puso mo. Hindi naman ako lumakas ng todo. Tama na. Palaging nagtuturuan, mapanakit. Wala na bang natitirang pagiging asawa ng pamilya do sa'yo? Labis akong nabigo sa'yo. Umalis ka dyan. Mahal, yung nangyari kanina, hindi kita sinisisi. Ako yung nagmadali. Natakot si Ranran. Sabi ng doktor, may mild prenatal depression siya. Para na lang sa bata. Pasok ka at humingi ka ng tawad sa kanya, okay? Parang ako na ang lumalapit sa'yo. Ang lahat ng ginagawa ko ay para lang tayong magkasamang mabuti. Halika na sa akin. Ranran, dinala ko si Xiaohe. Ayon sa usapan, mag-sorry ka lang at umamo. Buntis siya, huwag mo siyang galitin. Lu Feng, buntis? Hindi pwede. Hindi dapat ipanganak ang batang ito. Mag-sorry ka lang, isang salita lang, mahirap ba yon? Pwede bang kalimutan mo na? Yang kakatuwang pride mo, isipin mo naman ako. Buntis din ako. Alam mong allergic ako sa balahibo ng pusa. Kapag nalanghap ko yon, magkakahika ako. Maaari akong mamatay. Pinapasok mo pa ako sa kwarto niya. Nababaliw ka na ba sa pag-aasam ng anak? Pumasok ka at humingi ng tawad. Mimi, mabait ka ha. Okay lang ako. Huwag mong pilitin si ate. Buntis kasi ako, at nanghihina na naman ako. Wala na talaga akong lakas para alagaan si Mimi. Pwede bang pakiusapan mo si ate, na alagaan si Mimi ng isang gabi? Pero allergic siya. Isang gabi lang naman. Malinis naman si Mimi. CJ. Ilayo mo ang pusa. Hindi ka ba makakaintindi ng kaunti? Ranran ay talagang nasugatan dahil sa'yo. Ngayon nagkaroon siya ng kontraksyon. Tutulungan mo siyang mag-alaga ng pusa ng isang gabi. Ano ng problema? At saka, palagi kang nakakunot noong nakaraan. Kapag kasama mo ito, gaganda rin ang pakiramdam mo. Ilayo mo na ang pusa. Bumalik talaga ang asthma ko. Ek, hinugasan ko ng malinis na malinis si Miming bago ko dinala rito. Hindi talaga siya marumi. Aayawan mo ba ako dahil marumi ako? Kahit ang pusa ko ba ay aayawan mo rin? Huwag mo nang palaging banggitin ang bata ng paulit-ulit. Kahit 1,000 beses mong sabihin ang kasinungalingan. Hindi pa rin ito magiging totoo. Sanayin mo ang sarili mo. Sa tingin ko, masyado kang maarte sa pang-araw-araw. Magkasundo kayo. Miming. Kuya Xingxi,
Palagi na lang nagkaka-allergy si ate. Hindi ito magandang solusyon. Ayon sa doktor, kailangan mong naaangkop na ma-expose sa allergen. Unti-unting masasanay. Pwede pa itong magamot ng tuluyan. Ang allergy ko sa pollen, ganoon din ang nangyari at gumaling ako. Tulungan mo ako. Narito ako. Xiaohe. Xiaohe. Hindi pa rin ako mapalagay. Matibay naman ang pangangatawan ni ate. Paano naman pwedeng hindi makatiis? Sa ilang balahibo ng pusa sa loob lang ng ilang minuto. Kapag nag-inarte si ate, ikaw ay sumusuko. Paano naman kami ni baby? Tama ka. Talagang masyado na siyang nagiging pasaway nitong mga nakaraang araw. Hay, Malamang nagtatampo na naman sa akin. Sige na. Kukuha muna ako ng gamot. Kuya Xingxi, alam kong pinakamamahal mo si ate. Pero lagi mo siyang pinapabayaan. Kaya naiisip niyang, kapag may nangyari sa kanya, kontrolado ka na niya. Kung ngayon ay magpapadala ka at ibibigay ang gamot. Paano naman sa susunod? May punto ka. Ang prenatal yoga class na inischedule ko ay magsisimula na. Tiyak na gusto ng baby na sumama ang daddy niya. CJ, alis na tayo. Alaynan. Ang baby ko. Huwag muna kayong mag-init ang ulo. Kakagaling nyo lang sa pagpapagaling. Hindi kayo dapat masyadong magalit. Sino ang nagdala sa akin dito? Ang mga investigador, natagpuan nila kayo, base sa tawag nyo sa pulis, nakapag-abiso na kami kay Yegyu. Una ay sabi niya pupunta agad, pero sa daan ay bigla raw. Hinimatay si Ie Song, kaya doon muna siya dumiretso. Subalit, iginiit ni Yegyu na iligtas kayo anuman ang mangyari. Hindi niyo pa nasasagot ang tanong ko. Nasaan ang baby ko? Bagamat ginamit namin ang lokasyon, at mabilis na natagpuan kayo. Ngunit, masyadong matagal nang nawalan ng oxygen ang baby. Ginawa na namin ang lahat. Pakiusap, tanggapin nyo ang nangyari. Tungkol sa bata. Huwag mong sasabihin kanino man. Pero dahil sa miscarriage mo ngayon, napakahina na ng katawan mo, at dahil na-rescue ka pa, paano mo kayang mag-isa lang ang magdala ng lahat? Alam ko ang ginagawa ko. Sige na nga, pero pakiusap, magpahinga ka ng mabuti, at magpa-check up ka ng regular. Kung hindi, madaling magkaroon ulit ng problema. Hello, Lola. Ano nang nangyari, Xiaohe? Aalis muna ako sa Haicheng ng ilang panahon. Kapag nakapag-ayos na ako, susunduin na kita agad. Xingxi ba? Inapi ka na naman? Bakit ang hina-hina ng boses mo? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala. May mukha ka pang bumalik. Hindi ko alam kung ano na naman ang sinabi ni Song Ranran. Pagod na ako ngayon, at kailangan kong magpahinga. 8. Kung ayaw mo kay Mimi, pwedeng ibalik mo na lang sa akin. Bakit mo pa kailangang lasunin siya? Ilang taon na niya akong kasama, para na siyang anak ko. Si Mimi. Kahapon, kiniskis pa niya ang kamay ko. Hinihingan pa ako ng delata. Pero nang pagbalik ko, patay na siya. Parang kinuha mo na ang buhay ko. Alam kong galit ka sa akin. Kahapon, pinilit kitang alagaan si Mimi. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit mo pinag-initan ng pusa? Buhay iyon, isang buhay na nilalang. Buhay iyon, isang buhay na nilalang. Hindi man lang ito nakapunta sa mundong ito. Nawala na lang. Hindi ka pa naging ina. Kaya hindi mo maintindihan. Itinuring iyon ni Ranran na anak niya, at ang sakit ng pagkawala nito. Kahapon, nang umuwi si Ranran, at makita ang pusa, muntik na siyang himatayin sa sakit. Alam mong buntis siya, pinasasaktan mo pa siya ng ganoon. Hindi ba't sobra-sobra na yon? Kung ayaw mo sa akin, pwede mo naman akong paalisin ng diretsyo. Bakit mo sinaktan ang isang inosenteng maliit na buhay? Kuya Xingxi, mukhang ang ate ay hindi rin magmamahal sa batang ito sa hinaharap. Pupunta na ako ngayon para ipaterminate ang pagbubuntis ko at aalis na sa pamilya Gu. Tapos ka na ba sa pag-arte? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tama na. Galit na galit siya ngayon. Pumasok ka muna sa kwarto at magpahinga. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Tungkol sa pusa, huwag muna natin pag-usapan. Isasama ko siya mamaya para sa prenatal check-up. Papagstayin ko siya ng isang gabi sa ospital. Mamayang gabi, papaglutuin ko ang kusina ng mga paborito mong pagkain. Tayo'y magkakaroon nang magkasama lang tayo. Mabuti na rin. Ngayon na ang tamang panahon para tapusin ang lahat. Ituring na lang natin ito bilang huling paggalang sa 10 taon nating pagsasama. 8:00 ng gabi. Kung mawawala ka ulit, Hindi. hindi na tayo magkikita pa.
Honey, Mahal, biglang sumama ang pakiramdam ni Ranran. Kasama ko siya sa pagpapatingin. Hintayin mo muna ako. Ma'am, ang mga pagkain ito, iinitin ko ulit. wag na. Itabi mo na lang ang lahat. Walang dapat ipagkait. Walang dapat ipagdamdam. Guksingsi, lahat ng bagay na may kinalaman sa iyo. Ayaw ko na. Mahal, espesyal kong ipina-air freight ang isang bukwet para sa'yo. Mahal. Hoy. Galit ka ba sa akin? Nandito na ako para humingi ng tawad. Oh. May regalo ka pa para sa akin. Tignan natin kung ano ito. Ito. Paano ito nangyari? Singsi. Nasaan siya? Ay, diborsyo. Paano niya nagawa? Sumagot sa tawag. Paano siya nangahas? Kasalanan ko ito lahat. Kung hindi lang ako masyadong nalungkot at hiniling sa'yo na samahan ako, hindi sana umabot sa ganito ang sitwasyon. Hindi ko inakala na siya magagalit ng ganito kalaki. Lumabas ka. Pabayaan mo akong mag-isa. Galit na galit pa rin siya sa akin. Pupunta na ako sa kanya ngayon din. Ihingi ako ng tawad. Hindi ako naniniwalang hindi mo ako pipigilan. Itong singsing na pagkasunduan natin na hindi natin ito tatanggalin habang buhay. Hindi, si Xiaohe mag-isa. Napakadelikadong lumabas sa kalagitnaan ng gabi. Kailangan kong hanapin siya. Hoy, sandali. Ate, kung talagang gusto niya, na lumayas. Kung ganoon, bakit? Nandito pa lahat ng gamit niya. Itong pink na brilyante ay binili ko para sa kanya noong 5 taon na ang nakalipas. Sobrang gusto niya ito noon. Sabi niya, iiwan niya ito para sa magiging anak namin. Imposibleng ayaw niya nito. Kuya Xingxi, hindi mo pa ba naunawaan? Sinadya lang niyang magalit para mag-alala ka. Sino bang umaalis na walang daladalang gamit? Itong taang babae, hindi marunong magpanggap na lumayas. Gumawa pa ng peking kasunduan sa diborsyo para pagtripan ako. Xiaohe. Xiaohe. Xiaohe, nakauwi ka na. Guksingsi. Minsan ay nanumpa ka. Na hindi mo ako pababayaan habang buhay. Kapag nilabag mo ito, mawawala sa'yo ang minamahal mo magpakailanman. Huwag kang umalis. Xiaohe. Xiaohe. Alam kong hindi mo ako iiwan. Hindi ba't ayaw na ayaw ni Xiaohe sa mabangong pabango at makeup? Ikaw pala, paano ka napunta sa kama ko? At suot-suot mo pa ang damit ng asawa ko. Kagabi, lasing na lasing ka. Paulit-ulit mo akong tinatawag na ate. Nag-alala ako kaya pumunta ako para alagaan ka. Tapos, sinuka mo ang damit ko. Kaya lang ako nagpalit ng damit ni ate. Pagkatapos, niyakap mo ako. At ayaw mo akong pakawalan. Bastos, paano mo magagawang isuot ang kanyang damit? Wala ka bang sariling damit? Paano ko posibleng niyakap ka? Hindi naman ito ang unang beses na niyakap mo ako. Kung hindi dahil doon, paano ako magdadalang tao ng anak mo? Pinagbuntis kita. Ay para lang kay Fenghe. Kung talagang hindi na babalik si Feng, narito ako. Hindi ba mas mabuti iyon?
Makinig ka sa akin. Ipanganak mo ang bata. Ako na ang bahala sa'yo. Para siguradong may magandang buhay ka habang buhay. Pero dito sa pamilya Gyu, ang tanging reyna ng bahay para sa akin ay si Lu Fenghe. Kung maglalakas loob ka pang lumampas sa limitasyon, lumayas ka na lang at mag-isa mong alagaan ang pagbubuntis mo. Naiintindihan mo ba? At isa pa. Itapon mo na ang mga damit mong iyan. Ang baho ng pabango mo. Ayaw na ayaw ni Fenghe kapag may humahawak sa mga gamit niya. Sino ang nag-alis ng lahat ng gamit dito? Iyon ang pinakamahalagang alaala namin ni Mrs. Sir, noon po kasing sinabi ninyo na baka masama raw sa bata ni MS, Song. Kaya pinatago ninyo po ang lahat. Susundin lang ba ninyo ang lahat ng sabihin ko? Wala ba kayong sariling pag-iisip? Ayusin niyo agad ang lahat. Opo. At saka, ang mga puting rosas na ito, paborito ng misis ko, itinatapon lang ninyo sa sulok. Lanta na ang mga bulaklak. Pero sabi po kasi ni MS, Song, masyadong mapatla ang puting rosas. Kaya pinatabi daw po sa sulok. Kailan pa napasa kamay ng babaeng yon ang bahay na ito? Ibalik niyo agad ang mga paborito ng misis ko sa dati nilang lugar. Opo. Kuya Xingxi, hindi ko sinasadya kagabi. Nakita ko lang kasi na nahihirapan ka. Naaawa ako sa'yo. Nagluto ako ng sabaw para sa hangover mo. Iwan mo na lang dyan. 3 oras ko iyon niluto. Tikman mo naman. Gusto mo ba akong patayin sa tamis? Espesyal na recipe. Dagdagan ko pa ng kaunting dalandan at plum. Mainam ito para mawala ang pagkalasing. Tikman mo. Ingat, mainit. Espesyal na recipe ng asawa ko. Inumin ko ito habang buhay. Huwag kang gumawa ng mga bagay na walang saysay. Magpahinga ka na lang at alagaan ang sanggol. Xingxi, ha, ihimatayin na ako. Samahan mo muna ako sa ospital. Mag-taxi ka na lang. Hello, may balita na ba kay Mrs.? Saan? Punta ako dyan agad. Lola Lu, ito pong rosas, ibinigay sa'yo ni Xiaohe, di ba? Dumaan siya rito sigurado. Pakiusap, sabihin niyo sa akin, saan ba talaga siya pumunta? Ang tanong, ako ang dapat magtanong sa iyo. Hindi ba't sabi mo, pangako mong papanatilihin siyang masaya habang buhay? Eh bakit ngayon, mas pinili niyang iwanan ang pagiging AFSU kaysa manatili sa iyo? Lola. Noon, ginamit ko ang operasyon niyo para mapilitan si Xiaohe na magdesisyon. Mali ako. Paumanhin. Pero ginawa ko lahat yon para sa anak. Matanda na ako. Hindi na mahalaga kung gaano pa ako katagal mabuhay. Pero ang buhay ni Xiaohe, hindi mo rin naman inalintana, di ba? Ano pong ibig niyong sabihin? Paano ko naman hindi alalahanin? Nang ikulong mo si Xiaohe sa kwarto, nang inaatake siya at muntik nang mamatay, nasaan ka? Aksidente lang yon. At saka, hinanap ko ang pinakamagaling na doktor para bantayan siya. Matanda na ako. Pero ang puso ko, kasing linaw ng kristal. Kahit wala siyang sinasabi. Nakikita ko ang liwanag sa kanyang mga mata. Lumalabo na ito ng lumalabo. Paulit-ulit siyang nagtiwala sa iyo. Pero ikaw, napaka-proud na bata niyan. Pero pinahiya mo siya. Sa harap ng lahat sa club. Goxingxi, naalala mo pa ba ang iyong sinumpaan? Sa harap ng puntod ng mga magulang ni Xiaohe. Nang marinig ko iyon, alam mo ba kung gaano kasakit sa puso? Lola. Lahat ng ginawa ko ay para matulungan siyang mapanatili ang kanyang posisyon bilang Enreagyu. Nanay ko ang nagsabing hindi siya pwedeng magkaanak, kaya ako ay... Ano? Ngayong panahon na para humarap sa responsibilidad, itinuturo mo lahat sa nanay mo? Nanay mo ba ang pumilit sa kanyang umalis? Hindi ko siya pinilit na umalis. Nag-inarte lang siya. Hindi niya naintindihan ang aking mabuting intensyon. Lola, naintindihan ko na. May pagkukulang talaga ako sa kanya.
Dodoblehin ko ang pagtutumbas sa kanya sa hinaharap. Pero ngayon, nakikiusap ako, sabihin niyo sa akin, saan ba talaga siya naroroon? Hindi ko rin alam kung nasaan na siya ngayon. Pero, siguradong pumunta siya sa isang lugar na magpapasaya sa kanya. Nakuha na. Sa susunod na 10 taon, kami na ang magiging eksklusibong partner ng Lins. Ang galing mo, Ate Lo, ang bilis mong natapos. Ilang taon nang walang makakain sa matigas na butong yan. Ilang buwan pa lang si Director Lo, nakuha na niya. Bakit ngayon ko lang nalaman na may ganitong talento sa Haicheng? Ang galing talaga. Noon, para sa karera ni Guxingxi, kailangan kong iwan ang sarili kong trabaho. Naging full-time housewife ako. Muntik ko nang makalimutan kung gaano kalaki ang fulfillment na dala sa akin ang trabaho. Ngayon, parang nakikilala ko ulit ang dating ako. Dumating na ang presidente. Hoy! Si Boss Fang namin ay parang isang malamig na hukom. Oo nga pala, huwag mo siyang guluhin. Yung bagong secretary dati, ginamit ang pagkakataong magdala ng sabaw pang alis ng lasing. Para lang mahawakan siya, pinagalitan niya ng husto yung babae, hanggang sa umiyak at nag-resign. Baguhan sa business division. Opo. Boss Fang, bagong pasok ko pa lang po. Maganda ang ginagawa mo. Ipagpatuloy mo. Salamat po. Sa susunod na magsasalita ka, tumingin ka ng diretsyo sa iyong boss. Ayoko sa mga taong nagtatago. Si Fang Zixia ang pinakamalaking, katunggali ng Goose, kasama ko si Guxingxi. Nang makita namin siya sa isang bidding, ayokong isipin ni Fang Zixia na isa akong insisi at palayasin ako. Pero dahil dito, si Guxingxi ay hindi talaga makakahanap sa teritoryo ng kanyang mortal na kaaway. Yung bagong empleyado kanina. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Xiaohe, saan ka ba talaga pumunta? Sino ang nagpahintulot sa inyo na ilagay ang mga ito? Itapon ninyo ang lahat ng ito. Binibining Song, huwag po. Espesyal na inutos ng amo kaninang umaga. Huwag gagalawin ang mga gamit ni Mrs. Anong misis na iyan? Siya ay isa lamang, aba na hindi makapag-anak. Ano nang tinititigan mo? Makinig kayong lahat. Ngayon, ako ay nagdadalang tao ng tanging lahi ng pamilya ko. Ako na ang tanging babaeng may-ari dito. Kung sino man ang maglakas loob na magpakita sa harap ko ng mga gamit ng matandang babaeng iyon, lahat kayo umalis na. Matagal na siyang umalis, pero nandito pa rin ang alaala niya. Nangangarap pa siyang maging perpektong alaala para kay Guxingxi. Walang pag-asa. Binibining Song. Tawagin mo akong Mrs. Ngayon, ako ang pinakamahalagang tao sa buong pamilya Gu. Itapon ninyo ang lahat ng ito. Paano kung may masamang bagay na makaapekto sa anak ko? Kaya ba ninyong bayaran? Hindi niya kayang bayaran. Ako ang magbabayad. Kuya Xingxi, hormonal lang ako, kaya ganyan ako mag-react. Song Ranran. Binalaan na kita noon pa. Huwag kang mag-ambisyon sa posisyon bilang ginanggu. Ngayon, ang lakas ng loob mo na magpakilala bilang ginanggu sa bahay ng mga gyu. Ang kapal ng mukha mo. Ako. Talagang. Sinabi ko lang yon sa galit dahil hindi ako maganda ang pakiramdam. Galit lang. Kailangan bang gamitin mo ang masasakit at maruruming salita para sumpain si Xiao? Alam mong mahal na mahal ko siya. Itinapak-tapak mo pa. Ang litratong mahal na mahal ko na parang basura lang. Akala mo ba bulag ako? Hindi ako. Talagang hindi ako. Talagang hindi ako maganda lang ang pakiramdam. Gago. Sino ang nagpahintulot sa iyo na isuot ang singsing niya? Palagi kitang inakalang mabait at maunawain. Kung hindi dahil sa maaga akong umuwi ngayon, hindi ko malalaman kung hanggang kailan. Ako malilinlang ng masamang ugali mong ito. Kuya Xingxi, dadalhin ko na ang iyong anak. Ngayong wala na si ate, hindi ba't karapatan ng anak ko na magkaroon ng maayos na pangalan? Tumigil ka. Hindi siya kailanman iwan ako. May balita ba kay Ginang? Ginoong Gyu, dapat ay pumunta ang iyong asawa sa ospital para sa follow-up check-up mayon. Hindi ko siya matagpuan, kaya tinawagan ko kayo. Kakalag lang niya, napakahina pa ng katawan niya. Kailangan talagang sumunod sa schedule ng check-up. Xiao. Nagpalaglag? Sabihin mo sa akin ng malinaw.
Ano ang ibig mong sabihin sa pagkalaglag? Ginoong Gyu, ang asawa niyo ay talagang ayaw sabihin sa inyo. Pero kakakalaglag lang niya. At sa ganitong panahon, pinakamahalaga na hindi siya ma-stress. Natatakot ako na baka may mangyari sa kanya dahil hindi ko siya makontak. Kaya Guxing si, tinawagan ko buntis kayo. ako. Huwag niyo sana akong pagbintangan na pakialamero. Sa Ginoong napakarami Gyu, mong at ginawa siya niyo maniwala para na ng natanggap mga ang sanggol. dito sa Ikaw amin ay babaeng iba dumaan. na buntis? Ito ang iyong pagmamalasakit. Paano ninyo siya muling pinainom Para lang ng magsorry alak? ka, At ano ano ba ba kahirap ang malantad isang sa nakamamatay simpleng na allergen? Kaya mo bang iwan ang iyong kahabag-habag na pride? At isipin naman ako, Buntis din ako. Alam mong allergic ako sa balahibo ng pusa. Kapag nalanghap ko iyon, magkakahika ako at pwedeng ikamatay ko. Pinapunta mo pa ako sa kwarto niya. hindi niya ako niloko. Nagdadalang tao talaga siya ng aming anak. Pero hindi talaga ako naniwala. Kuya Xingxi, hindi rin maganda na palaging nagkaka-allergy si ate. Ayon sa doktor, kailangan unti-unting malantad sa allergen para masanay ang katawan at tuluyang gumaling. Ganito rin ang nangyari. Sa allergy ko sa pollen, ganoon din ako gumaling. Ikaw. Alam mong buntis na siya, pero ipinadala mo pa rin ang pusa sa kwarto niya para siya ay magka-allergy. Tama ba? Hindi ko alam, paano ko malalaman na ganito pala ang mangyayari. Buntis din ako, pero hindi naman ako nagkakaroon ng allergy. Akala ko simpleng bahing lang, at luha lang tapos okay na. Paano ko malalaman na buntis pala si ate? Nakikiusap ako, patawarin mo ako. Isipin mo ang bata. Anak, Alam kong galit ka sa akin. Kahapon, pinilit kitang alagaan si Mimi. Kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Bakit mo pinagbuntunan ng galit ang pusa? Buhay iyon, isang buhay na nilalang. buhay yon, isang buhay na nilalang. Hindi pa man siya nakakarating sa mundong ito. Nawala na siya. Hindi ka pa naging ina. Hindi mo talaga maintindihan. Itinuring iyon ni Ranran na parang kanyang anak. At ang sakit ng mawalan nito. Ako pa mismo. Nang siya ay kawalan ng anak, sa pinakamasakit. At pinakawalang pag-asang sandali. Sinabi ko sa kanya. Sinabi kong hindi niya naranasan ang sakit ng pagkawala. Na hindi pa siya naging ina. Guxingxi, tao ka pa ba? Ginoo, nang dalhin ang ginang sa ospital. Pumunta ako sa kanyang kwarto. Noon, buhay na buhay pa ang pusa. Ano ang sinasabi mo? Hindi ko kayang magtago ng katotohanan, pero kapag wala kayo sa bahay, si Binibining Song, minumura at sinasaktan kami, nagpapakilala bilang ginang Go. Sinasabi niyang kung sino ang hindi sumunod, papaalisin niya, natatakot talaga kaming magsalita. Hindi ako iyon. Mabuti. Napakabuti. Dapat noon ko pa naisip, napakabait ni Xiao. Paano niya papatayin ng isang pusa? Ikaw pala, ikaw ang pumatay sa pusa mong inalagaan ng ilang taon, at ipinasa mo ang sisi kay Xiaohe. Paano mo nagawa na dahil lang sa sinabi ng isang katulong, pinagdududahan mo ako? Akala mo ba bulag ako? 10 minuto lang ang nakalipas, nag-uutos ka pa sa kanila. Xingxi, ha? Nawala ang anak ni ate, pero nandito pa ang anak natin, ha? Siya na lang ang natitirang dugo ng pamilya Gu. Song Ranran, masyado kang nagpapahalaga sa laman sa tiyan mo. Isa ka lang, panakip butas para mapatatag ang Fenghe. Dati, may konting awa pa ako sa'yo, pero ngayon, Ano naman ang magagawa mo sa akin? hanapin niyo ang gamot na ginamit niya para maglason. Huwag. Guxingxi, nababaliw ka na ba? Dadalhin ko na lang ang tanging anak mo. Gusto mo bang mawala ng tagapagmana ang pamilya Gu? Anak, hindi man lang ito katumbas ng isang maliit na bahagi ng hirap na dinanas niya, gagawin kong. Ang sakit na pinagdaanan niya, 1,000 beses mong mararanasan. Guxingxi, isa kang tunay na mapagkunwari. Akala mo ba sa pagpapahirap mo sa akin? Mapatutunayan mong malinis ka. Nagpapanggap ka pang romantiko. Akala mo ba sa paningin ni Lu Feng, perpekto ka pa ring asawa? Isa kang duwag at makasariling kaawa-awang tao. Gusto mo ng kapanapanabik kong pagkatao. Habang hinahangad mo rin ang tapat na pagmamahal ni Lu Fenghe.
Ikaw ang tunay na pumatay sa anak ninyo. Tumahimik ka. Dapat nga siyang magpasalamat sa akin. Ako ang tumulong sa kanya para lubos na makilala ang nakakasuklam mong pagkatao. Ako ang nagligtas sa kanya sa pagdurusa. Mga tauhan, ilabas ninyo siya. Huwag, ang dinadala ko ang tanging magiging anak ng pamilya Gu. Ang magiging tagapagmana ng pamilya Gu. Bakit ang tagal-tagal niyang nag-overtime? Tumahimik ka. Sumilong ka sa likod ko. To, Nakita mo ba yung isang babaeng mahaba ang buhok na tumakbo dito? Sa teritoryo ng Fang. Anong klaseng tao ang walang pakundangan? Boss Fang, paumanhin, nakakaistorbo, aalis na ako. Huwag kang matakot, umalis na siya. Kanina, delikado ang sitwasyon. Wala talagang halong bastos. parang hindi naman siya ganoon ka-cold tulad ng sabi-sabi. Fang, salamat sa pagtulong mo kanina. Kung hindi dahil sa'yo, baka ako ay... Sa'yo ba talaga ang target nila? Delikado dito. Saan ka nakatira? Sasamahan kita pauwi. Ako, wala akong permanenteng tinitirhan. Sa hotel lang ako palagi nakatira. Maraming tao sa hotel, marami ring DIA. Masyadong delikado ang hotel. At saka, kung nakarating na sila sa opisina, ang paghanap sa hotel mo ay isang bagay na lang ng oras. Ganito na lang. Kung okay lang sa'yo, may apartment ako sa downtown na walang nakatira. Maganda rin ang seguridad. Baka gusto mong, doon ka muna tumira pansamantala. Hindi pwedeng ganoon. Masyado kang naaabala. Ano ba naman yan? Tara na. Sasamahan kita. Bago lahat ng mga pang-araw-araw na gamit dito, tutulungan kitang magkabit. Fang. Salamat. Kapag nakahanap na ako ng matinong bahay, aalis agad ako. Hindi ako. Hindi ako magtatagal dito. Gising ka na. Kumusta pakiramdam mo? Ano nang nangyari sa akin? Sabi ng doktor. Dahil kakalagay mo lang ng anak, nanghihina ka, mahina ang katawan mo. Kailangan mong magpahinga rito. Kasalanan ko ito. Hindi ko agad namalayan ang kalagayan mo, pinag-ot pa kita ng husto. Hindi mo naman alam. Paano mo masisisi ang sarili mo? Huwag ka muna pumasok sa opisina sa mga susunod na araw, magpahinga ka ng mabuti sa bahay. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng mag-leave. Kailangan kong magtrabaho agad. Para makapag-ipon at maayos ang buhay ni Lola. Ayokong mabahala pa siya. May problema ka ba? Yung sumusunod sa iyo kagabi. Sino ba talaga siya? Ayos lang. Kung ayaw mong sabihin, hindi kita pipilitin. Ang kalusugan at kaligtasan mo pa rin ang importante. Ganito na lang. Sa mga susunod na araw, magtrabaho ka mula sa bahay. Sahod mo pareho pa rin. Kapag bumuti na ang lagay mo, saka tayo mag-usap kung ano ang gagawin. Pwede ba? Salamat. Xiaohe, alin sa mga ginawa ko ay hindi para sa'yo, kahit na nagkamali ako at nagtiwala kay Song Ranran. Pero bakit wala ka man lang naiintindihan sa mga paghihirap ko? Halo? Ano? Saan? Pupunta ako agad.
Nitong mga nakaraang araw, ang ganda ng pagkakagawa sa datos ng proyekto. Nagsikap ka. Trabaho ko po yan, Boss Fang. Responsibilidad ko po ito. Bukas ng umaga, alas 10, may policy meeting ang kumpanya. Inaasahan kong personal kang sasali. Okay ba ang kondisyon mo? Walang problema, maghahanda ako. CJ, bukas susunduin kita. Ang performance mo sa meeting kanina. Napakagaling. Salamat sa pagkakataon, Boss Fang. Pupunta ako sa taas para ayusin ang dalawang urgent na dokumento. Pagkatapos, sabay tayong uwi sa apartment at bibili tayo ng kaunti para magdiwang. CJ, Hoy, Boss Fang, Direktor Lu. Sabay na kayong uuwi agad, kailan pa? Ang bilis ng progress ninyo ng palihim. huwag kang magsalita ng ganyan. Hintayin mo ako. Hintayin pa, edi hintayin mo ng mabuti. Kami, hindi na namin kayo aabalahin sa inyong dalawa. Ano ba iniisip mo? Paano naman ako magugustuhan ni Boss Fang? Xiaohi. Nahanap kita sa wakas. Mababaliw na ako. Hindi mo alam kung gaano ako nahirapan nitong mga nakaraang buwan. Bakit mo ako iniwan? Bakit ka nagtago? Bitawan mo ako. Hindi. Sadyang nagtago ka lang para galitin ako. Tigilan na natin to, uwi na tayo. Okay ba? Sinong nakikipag-away sa'yo? Guxingxi. Paano ka nakakapagsalita ng ganyan? Nang hayagan? Hanggang ngayon, sa tingin mo wala kang kasalanan? Hindi mahalaga ang tama o mali. Xiao. Lahat ng ayaw mo, tatanggalin ko. Pinarusahan ko ng husto si Song Ranran. Sinisiguro ko, hindi na siya muling lilitaw sa harap mo para mangabala. Matagal ka nang wala rito. Dapat humupa na ang galit mo. Sige na, sumama ka sa akin pauwi. Okay ba? Naglakbay ka pa ng malayo para lang maging nakakasuka sa akin. Hindi ako natutulog o nagpapahinga. Ginamit ko ang lahat ng koneksyon para hanapin ka. Halos bumagsak na ang kumpanya ko, pero hindi ko yon inintindi. Nakakasuka ba ako sa'yo? Nang malaman kong buntis ka, muntik na akong mabaliw. Kung mas maaga kong nalaman, hindi kita hahayaang masaktan kahit katiting. Ang galing mong magpaganda ng alaala. Paulit-ulit kitang pinagsabihan. Pero hinayaan mong painumin ako ng alak. Hinayaan mong si Song Ranran ang siraan ako ng paulit-ulit. Ang mga sinasabi ko. May isa bang beses na naniwala ka? Akala ko naiinggit ka lang. Makinig ka muna sa paliwanag ko, okay ba? Ang paliwanag mo. Ayaw kong pakinggan kahit isang salita. Diborsihado na tayo. Huwag mo na akong gambalain. Hindi ako sang-ayon sa debosyon natin. Bitawan mo ako. Sumama ka sa akin pauwi. Ang tao ko. May lakas ka pa ng loob na galawin. Fang Zixia. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakamalaking katumbali ko, kaaway ng aming pamilyang Gyu. Sinasadya mo to, di ba? Sinasadya mong makasama siya para galitin ako, di ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Si Lalu ay miyembro ng aking core project. Sa lugar ko, hinaharas mo ang empleyado ko. Saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Xiaohi, naiintindihan ko na. Gusto mo ring maranasan ko ang pakiramdam ng pagtataksil ng pinakamalapit sa'yo, di ba? Tulad noong. Hindi kita pinansin dahil kay Song Ranran. Gusto mo ring matikman ko kung ano ang naramdaman mo noon, di ba? CJ, ayos lang. Aminado ako, may mali sa mga ginawa ko noon, pero ngayon naliwanagan na ako. Ang pinakamahalaga ay hindi ang dugo. Ikaw lang ang gusto ko. Saan man ako pumunta, saan man ako magtrabaho, kalayaan ko yan. Ano ba? Ikaw lang ang pwedeng mag-uwi ng ibang babae ng hayagan, tapos hindi ako pwedeng humanap ng lugar para tumayo sa sariling paa. Boss Gyu, napaka-double standard mo naman. Umalis na tayo. Mga tao. Ipaalis si Boss Gyu. Magagawa niyo yan sa akin. Fang Zixia. Ang babae ko, akin pa rin. Nakita mo naman ang nangyari ngayon. Hindi ko inakalang aabot pa sa kumpanya. At hindi ko rin inasahan na magdudulot ito ng malaking problema sa'yo. Bukas, magsusumite ako ng resignation letter. Aalis na ako bukas. Hindi ito kasalanan mo. Manatili ka dito. Ako na ang bahala sa iba.
Wala sa isip ko na dahil sa isang baliw ay mawawalan ako ng magaling na empleyado. Kailangan ka ng kumpanya. Esan, Impossible. Si Xiaohi at ako, 10 taon na kaming mag-asawa. Paano niya magagawang tanggapin ang iba ng ganito kabilis? huwag kang mag-alala, nasa bahay na ako. Esan, maghihintay ako sa'yo. Ano na naman ang gusto mo? Xiaohi. Yung singsing mong naiwan sa bahay. Dinala ko sa'yo. Hindi ba't sinabi mo na diborsyado na tayo? CJ, muling magpapakasal ako sa'yo. Lu Feng, pakakasalan mo ba ako? Gusto mo bang pakasalan ako? Ilang araw na kitang pinakiusapan. Pinunan ko na ang bulaklak. Humingi na rin ako ng tawad. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Noong tayo pa ay nagmamahalan. Masaya ka na sa isang buket ng bulaklak. Xiaohi, pasensya na. Naghanap pa ako sa iba't ibang flower shop para mabili ito. Medyo malanta na. Huwag kang magalit. Isang tangkay lang, sapat na. Gago. Ang 18 taong gulang na binata na maingat na nag-aalaga sa bulaklak na iyon. Patay na siya. Hindi na tayo makakabalik. Guxingzi, baliw ka ba? Ilang beses ko na bang sinabi sa iyo? Hindi na kita mahal. Xiaohi, ako pa rin yung ako noong 18 taong gulang. Si Song Ranran, ang mga paghihirap mo, ang mga pagdurusa mo, ako na ang bahalang maghiganti para sa'yo. Nilalansi ka ni Song Ranran, at hindi ka rin naman talaga inosente. Tanungin mo ang sarili mo, talaga bang nalinlang ka? O na-enjoy mo lang ang karangalan na pinag-aagawan ka? Ang pagiging di maamo na ipinagmamalaki mo, wala iyon kundi isang balat ng pagkukunwari. Kapag hinubad mo iyan, isa ka lang talagang sakim at makasariling gago. Guxingzi, isa kang tunay na mapagkunwari. Akala mo ba sa pagpapahirap mo sa akin, mapapatunayan mong malinis ka? Nagpapanggap ka pa ng pagmamahal. Akala mo ba asawa ka pa rin ni Lu Feng? Nabuo pa rin ang loob niya sa iyo. Isang duwag at makasariling, kaawa-awang tao ka lang. Gusto mo ng sariwa at nakakaaliw na pakiramdam mula sa akin. Pero hinahangad mo rin ang tapat na pagmamahal ni Lu Feng. Ikaw ang tunay na pumatay sa anak ninyo. Hindi, Xiaohi, hindi ko ginawa yon. Noong nasa ospital ka dahil sa allergy, talagang gusto kitang puntahan. Si Song Ranran, siya ang humawak sa akin, siya ang nagsulsol sa akin. Kung alam ko lang noong mga panahong iyon, nabuntis ka ng anak natin. Hindi ko siya papayagang magbuntis sa akin. Ang tindi ng galit mo sa akin ngayon. Ibig sabihin may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Hindi ba? Sumama ka na sa akin sa bahay. Sige na. Sumama ka na sa akin. Xiaohi, kailangan mo bang? Ngayon, naiintindihan mo na ba? Ngayon, nagpapasalamat ako na hindi na ipanganak ang batang iyon dahil tiyak na ang sasalubong sa kanya ay isang peke at walang pagmamahal na kulungan. Hindi ka karapat dapat sa pagmamahal niya. Fang Zixia, ikaw ang sumingit sa aming relasyon. Ikaw ang nanukso sa kanya. Ang sakit na ito. Kumpara sa 100,000 bahagi ng dinanas ni Xiaohe, ano pa ang halaga nito? Huling babala ko na ito sa'yo. Huwag ka nang magpakita sa harap niya. Umalis ka. Feng. Feng. Pasensya na. Kanina sa baba, ginamit kita. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin. Paano kung sasabihin kong? Kung sasabihin kong gusto ko?
Okay lang sa akin na gamitin mo ako sa pag-arte mo. Pero gusto ko ng tunay na pagkakataon na maprotektahan ka. Alagaan ka. At hindi ka na muling masaktan. May bigla ang lakad ako. Hintayin mo ako, tandaan mong tanggapin ang sorpresa. Getemar. Sino po ito? Si Ilalu po ba ito? May padala po sa inyo. Akin na. Totoo palang kasama mo talagang nakatira. Ang Fang na yon. Ano ba talaga ang relasyon niyo? Pang-aabala sa pribadong ari-arian ito. Kung ayaw mong makulong, lumayas ka na ngayon din. Alam mo ba kung gaano katuso ang lalaking yon sa negosyo? At naglakas loob ka pang makisama sa kanya? Maraming alam si Fang Zixia sa negosyo. Ngunit ang ibinigay niya sa akin ay pagmamahal. Sige, di ko napapakialaman yan. Ano ba talaga ang relasyon niyo ngayon? Patawarin kita, basta't sumama ka na lang sa akin ngayon. Kalimutan na natin ang lahat. Ako, importante sa akin. Guxingzi, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang paulit-ulit na sumayang sa tiwala ko at pinaglaruan ang pagmamahal ko. Hindi na kita kailangan ngayon. Akala mo ba ilang matatamis na salita at isang buket ng bulaklak ay sapat ng pawiin ang sakit ng pagkawala ng anak ko? Masyado kang mapangarap. Umalis ka. Sa madaling salita, iniisip mo lang na ako ang dahilan kung bakit wala kang anak. CJ, kung ganoon na lang pala kahigpit ang gusto mo sa bata, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Kapag nagkaroon na tayo ng anak, magiging ganap na ang lahat. Bibigyan kita ng anak ngayon din. Bitawan mo ako. Loko ka. Halika. Okay na, okay na. Nandito ako. Hindi ka niya sasaktan. Kasama mo ako, huwag kang matakot. Narinig mo na ba? Yung dati nating pinakamalaking kakumpetensya, ang Gu Group. Nag-bankrupt na. Narinig ko, yung boss ng Go Group, isang taon na ang nakalipas, bigla na lang napasok sa kulungan. Nawalan ng leader ang Go Group, kaya nitong mga nakaraang taon, halos lahat ng dating negosyo nila ay napunta sa kumpanya natin. Nang bumagsak ang Go Group, nawalan ng suporta ang mga empleyado. Noong nakaraan, nang lumabas si Boss Go sa kulungan, wala raw siyang matirhan. Boss Fang. Xiaohi. Ito ang regalo ko para sa'yo. Boss Fang, hindi kaya, magpapakasal ka na ba sa harap ng lahat? Wow! Huwag kayong makinig sa kanila. Ito ang mga dokumento mo. Mula ngayon, si Lu Feng ay magiging isa ng miyembro ng Board of Directors ng Fang Group. Makakapasok na ako sa decision-making level. Kung gayon, magiging masigasig ako sa pagtatrabaho. Alam ko, ayaw mong maging isang ibon sa hawla. Kaya, ayoko ring maging hadlang sa'yo, ang titulong Ilref Fang. Pero, kapag napapagod ka na, maaari kang sumandal sa akin para magpahinga sandali. Okay ba? Okay. Pero huwag kang mag-alala, lilipad ako ng mas mataas pa.